Patuloy pong binabantayan ng pag-asa ang super typhoon na meron pong international name na Bobby habang unti-unti pong lumalapit nga sa Pilipinas. Ayon po sa pag-asa, huling namataan ng super typhoon 2,355 kilometers. Silangan po ng Southern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 215 kilometers per hour at pagbugso nga pong hanggang 265 kilometers per hour. Ito'y kumikilos ng pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Malayo pa ho ang bagyo sa bansa kaya wala pa itong direktang epekto. Bukod sa ridge of high pressure area ho naman na maghahatid ng maaliwalas na panahon sa Luzon, asahan pa rin daw ang mga localized thunderstorm sa bansa ngayong pong araw ng Lunes. Samantala, kasado na po ang pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Mamaya po yan. 6,000 pulis ang ide-deploy sa paligid ng Senado para sa seguridad sa paglilitis. May ilang kalsada rin sa paligid ng Senado na isasara. 4 na articles of impeachment ang kinakaharap po ng Vice Presidente pero isa lang dyan ang kinakailangang mapatunayan para makonvict siya at mapatalsik sa pwesto. Inaasahang magsisimula po ang paglilitis mamayang 2:00 ng hapon. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, kasama po sa gagawin mamayang opening statement ng depensa at prosecution. Mamaya na rin po mabibigyang linaw kung si Gatchalian na mismo ang uupo bilang presiding officer ng impeachment trial. Samantala, umaasa naman po ang prosecution na tatalakayin din mamaya ang ilang issue gaya ng pagbubukas ng BIR box na naglalaman po ng tax records ng Vice Presidente at ang hiling nila. Napayagan po ang private at public prosecutors na magpresenta ng mga ebidensya at parehong magtanong sa mga testigo. Ipauubaya naman na raw ng prosecution sa impeachment court kung pahaharapin na nito si VP Sara sa paglilitis. Under the rules, required ho, no? Isa sa mga bagay na nakalahad ho dyan na pagka-start ng impeachment proceedings, no? I-require ang respondent na mag-file ng answer and to appear before the court, no? Ngayon, sa mga na-issue na ho ng mga orders, no, previously, ang meron pa lang ho is to require the respondent to file an answer. So, we're waiting for the impeachment court to require her to attend, no? At iwan ho namin yan sa some discretion ng court. Yan nga po ang tinig ni Attorney Benjamin Tolosa, ang tagapagsalita ng prosecution. Naniniwala po naman si Pangulong Marcos Jr. na dapat daw ay harapin mismo ni VP Sara ang impeachment trial laban sa kanya. At ayon po sa Pangulo, mas mapapadali daw ang proseso kung dadalo mismo sa paglilitis ang Vice Presidente dahil nga mas madali siyang makapagpapaliwanag laban sa mga bintang sa kanya. Kung siyang araw po ang nasa katayuan ng Vice, siya daw mismo ang haharap para nga sagutin ang mga binabatong akusasyon sa hukuman. Sa kabila niyan, tilak kibit-balikat pa rin ang Vice sa paglilitis. Nagbahagi pa siya ng ilang pong mga larawan nang dumalaw siya sa Archdiocesan Shrine of St. Vincent Ferrer sa Bogo City, Cebu. Ayon po sa Vice, nagtirik siya ng kandila para ipanalangin ang kapayapaan ng bansa at ang kaligtasan ng mga Pilipino. Pero hindi lang siya ang nagdasal dahil dumalo rin po sa isang misa ang mga miyembro po ng prosecution panel sa Pasay noong weekend. Kasama nila ang ilang mga private prosecutors at deputy speakers ng Kongreso. Ito raw ang kanilang paraan para humingi ng basbas sa Panginoon bago sumabak sa paglilitis mamayang hapon. Sa ibang balita, aminado po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kulang pa ang pagsugpo ng kanyang administrasyon sa anomalya sa flood control scandal. Sa pagharap niya po sa media sa Vancouver, Canada, ay ginit ng Pangulong Marcos Jr. na marami pang kailangang imbestigahan dahil marami raw siyang hindi napanagot. O marami raw ang hindi napanagot noong administrasyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Banat pa niya, walang naipakulong ang unang mabunyag sa panahon ni Duterte ang ilang problema sa implementasyon ng flood control. Kaya siya raw ang tumatrabaho at nagpapaimbestiga ngayon sa korupsyong idinulot nito. Kung hindi nga raw pinatatamaan ng mga kurakot ay hindi lulutang ang flood control scandal. Dahil nga dyan, may birada ang Pangulong Marcos Jr. sa mga alegasyong siya pa daw ang mastermind sa naturang korupsyon. And at the time, President Duterte acknowledged that there were great problems in terms of the flood control
the flood control projects, pero wala namang nangyari. Kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I am the one who exposed all of this. Ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Eh kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Di ba? That makes absolutely no sense. Yan nga po ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tungkol po naman daw sa pagpapababa sa edad ng criminal liability, iginit po ni Pangulong Marcos Jr. na kailangan parahon na mas malalimang pag-aaral tungkol sa bagay na ito. Ayon pa rin po sa Pangulo, patuloy po na nakikipag-ugnayan ng Malacanang sa mga eksperto kaugnay po ng panukala para mapababa ang edad ng mga batang makukulong kung sangkot sa mga karumal-dumal na krimen. Gayunpaman, batid daw ho ng Pangulo na nag-iiba na ang exposure ng mga bata ngayon sa social media, lalong-lalo na sa usapin ng adult content at karahasan online. Kaya pabor daw ang Pangulo sa panukala pong total ban ng bayolente umanong online games sa Pilipinas. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.